Alright. So ito ay karugtong lamang nung diniscuss natin na lesson 10. Sabihin natin lesson 10.1 to para maintindihan natin. This is what we call the structural geology. So, konting introduction tayo kay structural geology. Ito yung study ng factors such as the origin, the occurrence, the classification type, and effects ng various secondary structures like folds, faults, and joints, pati yung rock cleavage, na kung saan pag-usapan din natin yung bedding and vesicular structure and how the rocks are formed. So, pag sinabi nating outcrop, ito yung any geological formation exposed on the surface. So, ito yung pag-angat ng lupa o ito yung na-form mula sa iba't ibang factors. So, meron tayong tinatawag na strike and dip. So, pag sinabi nating strike, ito yung direction in which a geological structure is present. Sa strike direction, pwede siyang ma-define sa pamamagitan ng direction ng traces ng intersection between the bedding plane. So, dito sa ating example, makikita natin na yung kanyang strike direction ay papunta sa north. Ayan po, no? Kasi ito yung angle na na-form natin. So, meron tayong dip direction. Ito yung papunta dito yung lupa sa part na to. Then, yung strike niya, nandito diretso. Sa dip naman, literally means slope or inclination. Ibig sabihin po, ito po yung nagpapakita ng direction sa kanong amount. The dip direction ng isang lugar ay merong inclination palagi sa isang bedding plane, of course. Ito po. Ayan. So, ito yung strike niya. Yan. So, yung direction niya ay papunta rin dito. Yan pa yung ilang examples natin. So, when we say faults, ito yung mga napo-form natin na structures. Usually, nakikita rin to sa mga bato. Kapag nagkaroon ng horizontal layers na naging subject for compressive forces, they bend either upward or downward. So, ulitin ko lang, no? Kapag ang isang lugar ay nagkaroon ng compressive forces or nag-compress, nagbanggaan, naghiwalay, possible nagpagkaroon ng upward or pataas and downward or pababa na formations. Ang tawag doon ay folds. Okay? Tandaan po natin yon. Ang folds ay pwedeng single local bend or pwede rin siyang paulit-ulit sa isang lugar. Para siyang papel na inangat, yung papel, kapag pinush mo yung both sides niya papunta to each other, may umuumbok. So, pwedeng upward yon or pwedeng pababa. Yun yung kadalasang fold. Ayan. Isang example ng fold na makikita sa buong mundo. Ayan pa. So, ito yung sinasabi ko kanina, no? Kapag ang isang bond paper, pinush mo papunta rito at yung nandito, nagkakaroon ng pag-umbok. Ito yung fold sa part na yan. So, meron tayong hinge zone, then hinge line na napo-form. Then, sa ilalim yung kanyang axial planes. So, meron tayong iba't ibang uri ng classification and types para sa folds, no? Meron tayong anticline and syncline. So, when we say anticline, ito yung part na kung saan yung beds niya o yung kanyang lupa ay upward, resulting para sa isang anticline. Ito, pataas talaga siya. So, yung syncline naman ay opposite naman ng anticline. Pag dito, yung beds naman niya, pababa. So, tinan niyo po, no? Ito yung anticline, ito yung syncline. So, may pababa, mayroong paangat. Ayan. So, pwede bang series, sir, ang anticline at syncline? Yes. Anticline, syncline, anticline, syncline. Ganyan po ang kadalasang nangyayari. So, it's all because of compression, no? Babanggaan. So, meron pa tayong symmetrical and asymmetrical folds naman. Kapag sa symmetrical, yung part na yan ay nagkakaroon ng equal na hubs to each other, na kung saan parang nagsalamin ang bawat folds. Ang tawag doon ay symmetrical folds.
Then, kapag medyo hindi masyadong parehas, yun yung asymmetrical naman. Ito yung tinan natin, no? Examples. So, ito, symmetrical yan. Halos magkamukha yung na-form. Halos pantay. Then, ito yung asymmetrical. May part na mataas, may part na pababa. Yan yung mga makikita natin. Then, meron din tayong tinatawag na overturned folds. Pa-zigzag naman yung kanyang form. Meron din tayong tinatawag na open and closed folds. So, dito, makikita natin yung thickness naman ng isang bed. If the thickness of beds is uniform throughout the folds, ang tawag doon ay open folds. Pero kapag yung thinner naman, ang tawag doon syempre closed folds. Ito yung picture natin. Ito yung open folds, no? Tingnan nyo po, no? Makapal talaga yung kanyang folds. Ito yun. Pag pinakita natin sa isang diagram, dito mo siya makikita as open fold talaga. Then, sa closed folds naman, ayun po, maliliit, maninipis. Saka tinan niyo yung kapal, no? Nung folds. Then, we also have the similar and parallel folds. Dito, yung shape na na-form natin ay talagang pagparehas or salitan. Ang tawag doon ay similar or parallel folds. So, pwedeng yan ay pointed or angular. Ayan. So, ito similar folds to. Ayan. Pare-parehas ang makikita mo. Ito naman parallel. Ayan. We also have the miscellaneous folds. Meron tayong overturned fold. So, dito, yung isang limb or isang part ng fold ay nag-overturn. Na kung saan, yung limb na yon ay pwedeng reverse order or, yun nga, tinatawag na overturned fold. Ito yung example niya. Ayan. Ganyan ang makikita mo sa overturned fold. Yan o. Makikita rin siya sa mga bato, sa mga caves. Kasi yun naman yung usually nakikita. Doon mo siya makikita as evidence. Meron tayong chevron folds. Ito yung crest niya and throws niya ay smoothly curved. Minsan sharp naman. Ito po yung picture natin dyan. Ayan. So, ito parang sharp to, no? So, ito smooth. Ayan. So, chevron folds yan. Meron din tayong isoclinal folds. Etong folds na to ay inclined limbs naman. Usually, mutually diverging on converting to axial planes. Etong limbs ito ay mutual parallel to great extent. Ito yun. Iyan. Yan yung example natin. We have also the fan folds. So, itong fan folds na to ay usually yung anticline at yung limbs ay nagdi-dip towards each other with reference to their axial plane sa baba, sa ilalim. Kapag ganito, yung synclines niya ay nagdi-dip away from each other. Ito po yung itsura niyan. Ayan, para siyang fan o para siyang pamaypay movement. Merong symmetrical, asymmetrical, overturn, recumbent. Yan. We also have the domes and basins. So, sa domes, kapag nagkakaroon ng ganitong formations, usually, yung mga folds do not have any such specific limbs and appear as beds locally push up or push down. So, dito, nagkakaroon ng anticline movements. Then, sa sa dome. Kapag sa basin naman, para siyang bowl na kung saan yung slopes niya are opposite. Ito po yung domes. Ayan. Then, ito yung sa basins. Ayan. Sa domes. Then, ito yung sa basins. Balikan natin ito yung domes. Then, ito yung sa basins. We also have the geanticlines and geosynclines. Dito, yung anticlines and synclines natin ay normal shape pero very large naman ang kanyang magnitude. So, matakas ang kanyang impact. Yan. Kaya malaki ang kanyang na-form ng mga movements and lines. So, yung mga faults, no? Punta tayo sa usapin ng faults. So, pag sinabi natin faults naman, ito yung most unfavorable and undesirable geological structure natin na makikita. Itong faults na to,
pwedeng foundation siya ng isang construction or dams. Importance ito ay yung bridges or huge buildings for tunneling and laying roads, etc. Yung faults na yan ay nagpapahina sa mga bato at nagre-render ng mga iba't ibang sites na pwedeng dun siya mag-appear. Then, yung faults ay possible active. The sites are always unstable and susceptible, pwedeng upward or downward or sideward movements. Pwede rin tong hazardous, minsan. So, depende yan sa paraan ng paggagamit natin. So, meron tayong normal fault. Ayan po yung normal fault natin. Then, meron din tayong transform fault. Ayan. Meron din tayong reverse fault. Ayan. Tingnan nyo, may upward, may downward. Then, meron tayong transform fault na kung saan they get away to each other. So, yung joints and faults naman natin, faults may be described as fractures along which relative displacement of adjacent blocks has taken place. Kapag ang relative displacement natin ay hindi naganap sa isang lugar or dun sa isang side niya or sa both sides ng isang plane, ang tawag dun ay joint. Itong joints na to and faults na to ay are fractures sa isang bato. Joints may be described as a set of aligned parallel cracks or opening in geological formations. Yan. In terms of magnitude ng faults, usually, yung faults po ay considerable range in their magnitude. Sometimes, short distance lang siya. Sometimes din ay very long distances. May mga cases daw na yung mga faults po ay maybe less than a centimeter. May mga sobrang manghaba in kilometers. Yan. So, ito yung mga faults natin, no? May maliit, may maikli, may mahaba. So, meron tayong iba't ibang parts ng fault. Meron tayong footwall and hanging wall. So, pag sinabi nating footwall, yung fault plane ay inclined, then yung fault block ay naglalay dun sa fault plane. Then, pag sinabi nating hanging wall naman, ito naman yung nakarest above the fault plane. Ayan. Ito yung footwall. Then, ito yung hanging wall. Ayan po. Another part ng fault ay yung slip. So, yung pag sinabi natin slip, ito yung displacement na nangyayari doon sa process ng faulting natin. Yung displacement nito ay possible, may kasunod pa. So, next slip yon and next slip, and on. So, ito yung example natin. Ayan o. Slip fault yan. Nung pa rin tayo sa classification ng types and types ng faults, unlike faults, ang faults po ay classified as the basis ng iba't ibang principles like yung displacement o paggalaw ng lupa. We also have yung relative movement ng footwall, pati yung sa hanging wall, then types ng slip movements and occurrence ng faults. So, pag sinabi nating types of displacements, pwede siyang transitional fault or rotational. So, when we say transitional, ito yung part na kung saan yung displacement ng footwall ay in reference with the hanging wall is uniform. Then, we also have the rotational. Ito naman yung one place to another place. So, ito po yun, no? We have the normal fault. Ayan. Ito yung reverse fault na sinasabi ko. Na kung saan may normal fault dito, ang nangyari po ay naglayo, tapos may nagdikit. Yun po yun. Then, types ng slips natin, we also have the strike direction, na kung saan nagiging strike-slip fault yan. Yan. Meron din tayong oblique slip fault. So, pag sinabing pa-strike, diretso lang. Pag oblique, naka-inclined. So, ito yung strike-slip, no? Yan. Meron pa left, may pa right. Ito yung oblique. So, meron tayong naka-incline. May mataas na lugar, may mababang lugar. So, itong dalawang to, nagkaroon ng oblique movement, then nagkaroon ng oblique split.
So, step faults, when a set of parallel normal faults occur at regular interval, they give a step-like appearance and are called as step faults. Ayan. Ayan ang ating sample ng step faults. Joints naman ay fractures found in all types of rocks. Ito yung mga cracks or openings na makikita mo sa isang bato dahil sa iba't ibang dahilan. Ayan po. So, may mga crack na makikita mo sa image natin, meaning to say, yan po ay halimbawa lamang ng joints natin. Effects ng joints sa civil engineering sa mga kapatid nating STEM, ito yung makikita mo yung importance niya sa split ng rocks into a number of pieces, which in turn, nagre-reduce siya ng competence ng rock mass. Kapag ganyan, nagpapabilis lang siya sa naging susceptible siya sa quick decay and weathering. May mga advantages ang joints and may mga disadvantages din siya. Ayan yung example ng joints sa isang rock. Ang joints ay hindi ganong kadelikado, hindi katulad ng faults, no? Pero kasi ang joints po ay hindi liable sa recurrence of joints in future as happens in the case of faults. May mga part kasi na unstable kasi ang joints, kaya hindi siya foundation purpose. Alright, so that's it, no? Hopefully you've learned a lot dito sa ating continuation ng lesson 10. Thank you so much.